nga sana ang sana no, hindi pa naman huli lahat. Sana no, kapag sila ay humatol, humatol sila based on evidence, not based on opinions, not based on political biases. And I'm sure na kapag ebidensya, they will acquit. Talagang may diferensya. Bakit unqualified audit pa rin ang inilalabas ng COA? Now, ang ibig sabihin, itong mga witness nila, pagka narinig mo yung testimony nila, nag-i-inject sila ng kanilang personal opinion. Oh. And even lawyers and even judges, senators, pag nagtanong sila, they are asking for opinions. Samantalang itong mga COA and even the other witnesses from the government agencies were not presented as expert witnesses. Kasi kung expert witness ka, then your opinion, no, kapag qualified ka as an expert sa court, your opinion can be taken as evidence, no, dun sa field of expertise mo. Pero dito, wala ni isa sa mga witnesses ang prinisinta ng prosecution as expert witness. Therefore, whatever opinion that they have given in court, no, walang ano yun, walang bigat because personal niya lang yun eh. Paano niya naging yun ang opinion niya? Tingnan niyo magtanong yung iba, even yung mga judges. Ano, palagay niyo, hindi po pwede yun. You will convict the Vice President based on opinions of witnesses, na that opinion is as good as the opinion of everybody else. Oh. So, and then, okay, yung mga audit notice nila, yan ay hindi pa final. Di ba? Hindi pa final yun. Pagpalagay mo na may diferensya yung audit, it's not yet final. So, will we convict the Vice President based on audit reports which are not yet final? Unfortunately, sa tingin ko po, kapag binabase natin sa mga katanungan ng mga ibang senador, kasi pagka ang nagtatanong, kunwari sila Robin Padilla, sila Cayetano, sinasabi, bias. Pagpalagay mo na, yung mga tanong nila Tulfo, nilang Tiveros, na puro opinion. Hindi ba pwedeng sabihin, bias din sila? So, what can we expect? Di ba? Kaya nga sana, sana, no, hindi pa naman huli lahat, sana, no, kapag sila ay humatol, humatol sila based on evidence, not based on opinions, not based on political biases. And I'm sure na kapag ebidensya, they will acquit. Opo. At ang isang mahalagang punto din doon, attorney, na tinatanong ng prosecution itong si Gina Acosta na kung minamadali ba yung paggastos, yung word, yung terminong minamadali at binanggit talaga nila yung paggastos sa loob nga ng 11 araw ng confidential funds ng ng Vice Presidente. Pero ang sagot po ng disbursing officer ay dumaan naman po pala sa regular na proseso, attorney. Opo, saka kailan ba nila tanggap yung pera? Tingnan nila, ano yung timeline? I hope I'm correct when yun sa nabasa ko na talagang December na tanggap, no? Para ma-prove mo na if you will not be able to disburse it by the end of the year, then wala na, di ba? Saka kung minadali man at dumaan sa proseso, hindi minadali yon. Pagka sinabi mo minadali, was there something irregular? Di ba ang gusto nga natin sa gobyerno, madalian basta dumadaan sa proseso, sa regular na proseso? Sinabi naman ng witness na dumaan naman po. So, meron bang haste doon? Meron ba? Tingnan nga natin yung budget nitong mga prosecutor, congressman, kung
gaano rin yung kanilang mga budget, kung paano nila nakukuha, within what period of time. So, if I'm really waiting when the defense turn to present evidence, at malamang pagka depensa na nagpresenta ng kanilang ebidensya, mas maliliwanagan ng tao. Yun nga lang, yung mga tao ngayon, wala nang interest gaano sa impeachment trial kasi puro palabas na lang. Ang tawag ko nga dyan is a covert presidential campaign, no? Against VP Sara. Ang nakikita ko sa prosecution, pagka na-acquit naman siya, di ba, tinulog naman natin sa social media. Ganun na lang yung ano yan eh. Imagine na yun, a congressman na took time kumuha ng certification na wala namang ganitong pangalan na birth certificate. Will that amount to a conclusive evidence na walang tao na gano'n? No, doesn't. Because as we speak, ilan million o ilan libo yung wala naman talagang birth certificate, and yet existing yung tao ngayon. Opo. At marami ding nagka-obserba, attorney, bakit parang inaangguluhan daw na parang inaangguluhan ng prosecution o minsan siguro yung mga senator, ilan yata sa mga senator judges, inaangguluhan na parang meron ebidensya kahit wala naman. Yun na lang ang kanilang maaaring gawin. Yun na lang. Yun ang gusto nilang ilabas. Kaya nga, noong sinabi, wala na lang magsasalita sa inyo, parang gano'n. Because sub judice to. Hindi pumapayag yung prosecution. Bakit? Hindi sila makakabawi. Ang sinasabi nila, hindi, paliliwanag lang naman namin nangyari sa trial. Hindi naman gano'n eh. Pagka narinig mo yung mga na i-interview sa prosecution, mga opinion din nila yung mga sinasabi nila, hindi naman kung ano yung nangyari. Opo. Kaya, pero I think this trial really is a waste of time. Opo. No? With all due respect dito sa nangyayari dito, magbotohan na lang kaya kaagad kayo. Kasi, at the end of the day, politika rin naman ninyo masusunod din. Hindi naman ebidensya. Opo.